Imo ulo, imo kulo, imo kalag, imo bakero. Para ikaw makasiguro, Biblia ang basihan mo. Diri sa Cafe kag Pandisol. Cafe kag Pandisol. Upod sa kay Pastor Ruvel Marañon. Cafe kag Pandisol. Kagkaron ang alagad sang Ginoo. Good morning. Good morning. Good morning. Samtang nagapangapi ka mo, kag nagakaon sang pandesal sa sining kagahon, upod nyo naman liwat. Si Pastor Robel Marañon nga magpanga-faith kag magkaon pandisol kay ni nga programa ginatiguluhan ka-faith kag pandisol para ang aton na faith mag-increase, ang aton nga soul makakaon sang pulong sang Ginoo, buksan ta ang aton langgid ginabasihan, wala natasang iban nga ginasandigan ang nagasugid sang kompleto nga kamaturan ang pulong sang Ginoo nga nakasulat sa Biblia. Kay ang topiko ta subong mga biyan kag mga utod ko kay Kristo Jesus, Believer's Authority Part 1. Kag mabasahan ta lang na sa Philemon chapter 1 verse 8 to 9. Sa Hiligaynon nga version. Buksin inyo mga Biblia dira, akon pagbasahon, sunda lang sa inyong mga mata. Philemon chapter 1 verse 8 to 9. Hiligaynon version. Karon may ipangabay ako sa imo. Naibaluan ko nga tungod sa autoridad nga ginhatag sa ako ni Kristo, makasugo ako sa imo. Pero tungod nga ginapalangga ko ikaw, mapangabay na lang ako sa imo. Gani bilang isa ka tigulang kag binilanggo nga alagad ni Kristo Jesus. Believer's Authority Part 1. Ang authority sang isa ka tumuluo rests on the believer's mandate to serve the Lord. Butsing anon ang otoridad nga ginhatag sang Ginoo sa tumuluo nagaangot sa kung paano niya himuon ang iyang pagserbisyo nga insakto sa Dios. When we are in God's will, we can move with confidence that we are doing what is right and that the Holy Spirit's power is at work within and through us. Kung yara kita sa kabubuton sang Dios, may ara kita sang ginatawag nga kaisog nga tsakto gid yang ginimo ta. Kag ang balang nga espiritu sa iya nga gayom makahimo kita sang buluhaton suno sa sugo sang Ginoo. May iban nga mga ministries nga naga-emphasize
sang authority of the believer, pero hindi sa healthy, kag hindi man sa biblical. It is better to remember the meekness to which we are called. Nabutang na sa Titus chapter 3 verse 1 to 2. Basahon ta bala. Titus chapter 3 verse 1 to 2. Siling dira, put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work, to speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. Mera paging isa ka verse sa James chapter 3 verse 13. James chapter 3 verse 13. James chapter 3 verse 13. Siling dira, James chapter 3 verse 13. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him show out of a good conversation his works with meekness of wisdom. Dra ginapaintsindi kita nga ang otoridad naton ara sa ginatawag nga hindi yang pataas-taas ang aton nga nabatyagan, kundi gintawag kita nga meekness sa pag-exercise ng otoridad nga ginhatag sang Dios sa aton. Da parehas na bla mga plangga ang prasabi pulis. They have the authority to impose the law. Pero hindi nga mapaisog-isog sila para mahadlok sila. Kay nagakuan sila gani, naga-community work sila, makitaan nga hindi mahadlok dapat ang sibilyan sa pulis, kundi makitaan nga kabulig sang sibilyan ang pulis. Hadlok lang ya ang mga nagaguba sa layi kay dakpon ginila, may authority sila to nga dakpon nila kag mapriso. Amo man na sa aton, hindi nga tungod kay anak na kita sa Dios, maisog-isog kita nga mapati ka mo sa kay Kristo, kung hindi hindi the way kita mag-explain is more on humility, kagamuto ang ni Apostle Paul gina nagapangabay. Although may rights nga magsugo, pero sa pagpalangga mga bay na lang siya. Amo gina siya ang aton nga exercise. Even Paul, who was an apostle, had genuine authority over the church. Ito rin dyan sa simbahan, pero wala niya na gina-exert the authority always. Amo na ginbasa tabla sa Philemon chapter 1 verse 8 to 9 sa Ilonggo. Pero basahon tayo sa English. Philemon chapter 1 verse 8 to 9. Siling dira, wherefore though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient, yet for love's sake I rather beseech thee, mga bay, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ. Wala gin-exercise authority nga may paghambog, kundi humility. Humility muna yung pag-exercise sa authority. So antes kita magsugod sa pag-enumerate sa mga bagay that fall under the authority of the believer, i-acknowledge tanay nga first and foremost kita nga tumuluo is under authority. God is the blessed and only ruler, the King of Kings and the Lord of Lords. Ginbutang gina sa 1 Timothy
chapter 6 verse 15. Basahon naton 1 Timothy chapter 6 verse 15. Silindra, which in his time he shall show who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. So, hindi iya nga exercise ng authority nga do pareho kita sa Diyos. Hindi gasunod kita sa Diyos. Mo nang hindi kita ang makita, kundi ang pagpalangga sang Diyos nga yara sa aton. And our Lord Jesus, ginaremind kita sa Luke chapter 17 verse 10, basahon tabla. Luke chapter 17 verse 10. Siling dira, so likewise ye, when you shall have done all these things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done which was our duty to do. Kung nahimo ta ng bulaton ta para sa Ginoo, no? I-admiton ta gid nga wala ta na nahimo tungod sa aton kusog. Kay iya na tanan, hindi kita we will stop playing God. We will stop playing do kitang Savior, do kitang Holy Spirit. So amo na nga ara gid nga ang humbleness naton nga makamba we are unworthy servants. We have only done our duty. Hindi pag i-claim nga tungod sa mayo ka mag-explicar, tungod kay damo ka naintindihan, kag may abilidad ikaw, amo na nga nangin epektibo. No, it's the Holy Spirit working. Nagpagamit ka, but singa nun, humble gid to exercise authority. The believer's life is one of total dependence on God. Pareho sa pagmodel sang iyang anak nga si Kristo Jesus. Basahon tabla sa Luke 22 verse 42. Luke 22 verse 42. Sininda, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Anak na gina sang Ginoo, angot gyapon nga hindi niya gusto nga maguba ang will sang amay. Sa John chapter 5 verse 30, basahon ta. John chapter 5 verse 30. Siling dira, I can of mine own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will, but the will of the Father which hath sent me. Hindi gid naton pag-i-detach nga ang tanan nga ginahimo ta dapat kabubuton gid ni Kristo Jesus. Pareho sang aton manluwas kay Dios Kristo Jesus, gina-address niya gid pirmi nga iya ni will sang amay nga ginpadala niya ko nga para himuon ko ni. Amo na nga pag amo nang aton pamatasan da mangin insaktong pag-insindita sa otoridad nga ginhatag sang Dios aton. Kag hindi naton pag-exercise with arrogance and proud. God has appointed lesser authorities in this world to rule under Him. Ang mga ano na sa parents. Ang parents, ang ginikanan, may otoridad over the children. Gimbutang gina sa Ephesians 6:1. Basahon naton. Ephesians chapter 6 verse 1. Sinda, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang husbands, may authority man na sa over their wives. Ara sa Ephesians chapter 5 verse 22 to 24.
Basahon ta Ephesians chapter 5 verse 22 to 24. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. So mo ni mga lesser authorities manging klaro ni dapat sa aton. Para ang aton nga pangabuhi suno gid sa kabubuton sa Ginoo nga gina-exercise naton ang aton nga pagka-authority. Abyan, kung wala ka pa sa relasyon sa Ginoo, kag naintindihan mo gid nga may sala ikaw, hindi mahuya pagpangamuyo, sincero nga pagpangayo sa patawad sa Dios, kay patawaron ka sa Dios. Kag tinuan ka pa sa imong unrighteousness. Kag batuna ang bugtong anak nga si Kristo Jesus bilang manunas mo ka Dios, and surely you have eternal life. Sugiri mo pamilya, the moment they repent of their sins, they are forgiven also. And the moment they believe in the Lord Jesus Christ as the Savior and Lord, they have eternal life. Kag kung matapos naton kabuhi sa kalibutan, didto kita sa langit, padayon nga magasimba sa Dios, magadayo sa Dios nga wala sang katapusan, nga puno sang kalipay. Dre na lang ang Ka-Faith Pandisol. May the Lord had blessing upon hearing the word of God. God bless.